Morning guys. Yan, so dito na kami sa Batangas Pier. Going to kami ngayon, Mindoro. Yan yung lugar na kung saan kami nakita ni joke lang. Taga doon talaga tayo. Taga doon kami guys sa Mindoro. Sana sa Occidental Mindoro. Ayan, so nandito na tayo sa pier, no? Paalis na kasi tayo, sasampa na tayo ng Roro. So ayan guys, babiyahe nga pala muna kami. Kasama ko si Alwin, mami ko, kapatid ko, tapos yung pamangkin ko, tapos si Zion. So very quick trip lang. Very quick trip lang kami. Wednesday ang biyahe namin, then babalik na agad kami ng Friday. Kasi alam niyo naman, mahirap pag, alam niyo, magka-aberya sa probinsya, whether ano pa yan, land or air. Kasi may hinahabol kang international flight after. So, hindi kami magtatagal talaga doon. So, visit lang kasi nung nawala nga yung mom ni Alwin, hindi siya naka-visit nung or naka-attend nung libing. So, this is the first time talaga na makita yung puntod. So, dadalawin rin namin yung puntod nung father ko. Kasi nasa, sa Mindoro, nakahimlay. Ayan. So, asikasuhin na natin yung dapat asikasuhin, dalawin yung dapat dalawin. And yeah, later ulit. So ito guys yung Batangas Pier. Ayan, kung na-miss nyo ang view ng Batangas, ito na ulit siya at present. So hindi ko lang alam kung anong pangalan nung Montenegro shipping lines. Yan, iba-iba kasi yung pangalan nila. Ito Santa Brigida. So tayo, I think hindi ito kasi lumagpas. Ito yung sinusundan namin. So, yung biyahe pala namin nasa 3 hours, I guess yung average ng mga Roro from Batangas Port to Abra. Abra kami ha, hindi Calapan kasi Occidental kami, hindi Oriental. So, pag may mga nagtatanong kasi laging syempre Oriental or Calapan ang alam, Puerto Galera. Pero kami yung yung other side, which is Occidental Mindoro. And south pa kami ng Occidental. Babiyahe pa kami pa San Jose. Yan, after namin dumaong sa Abra. Yan, another 3 to 4 hours papunta ng San Jose. Yan. So, kakabiyahe lang namin from Canada. Yan, tapos to Manila, Bulacan. And then ngayon, biyahe ulit pa Mindoro naman kasi dito yung probinsya namin. So, diba? So, sana hindi maalo, no? Kasi nung December, grabe yung alon. Nakikita ko yung mga posts ng mga kakilala ko. Yan, nagkanda suka-suka yata sila sa sobrang alon. Depende kasi kung ano yung season na maabutan mo kapag mahangin. So, ayan guys. Pasampa na kami ng barko. Yan, on time naman. 7:30 yung target. And ang unang ina-arrange dito sa barko ay yung mga kotse, SUV, huli na yung mga trucks, yung may mga cargo. Dito sila sa opening later. Kasi nila i-balance to. Oo. So yan, isa sa kami sa mga una. Ang aga kasi namin. Bago tong barko na to Ayan, laki no. So tingnan natin kung makaakyat tayo later, tapos kung may aircon area. Si Zion pawisan na, naninibago sa weather. Ayan, so naglilinis pa rin sila. Dito daw tayo sa kanan. Alright. Ayan, dito na tayo guys sa loob ng barko. Ganda ng barko. Buo siya. Aircon lahat. Kaya medyo mahal pala siya. Kasi normally 190 lang yung binabayaran namin per head. Pwede? Sige. Ayan guys, so habang habang kinakarga pa yung mga sasakyan, labas tayo dito sa deck ng wow! Oh! Ano ba to, primo? Primo, sabi mo, ano ba to? Dali! Ano ba to? Galing na magsalita to guys eh. Ayan. Ayan guys, tingnan. Si Zion! Yay! Oo, mainit eh. Yan guys, so wala pa, hindi pa kami aalis. Siguro mga 1 oras pa to. And yung nga pala Binibining koron pala to bago ba to? Or siguro, first time namin masakyan. Pero ang ganda kasi lahat ay aircon. Tapos may 7-Eleven sa loob, may
Mr. Donut. Meron din Mr. Donut? Pero 53 pesos yung donut. Oh. Siyempre, alam nyo ng pagpresyo ng nasa barko. Tapos may mga kape ng pang 7-Eleven. So, ganda Tsaka tayo guys, kalmado yung, yung dagat. Uwi muna tayo guys ng probinsya namin ni Emma. Pero sobrang bilis lang talaga namin dito kasi kailangan makabalik din agad tayo sa Manila. Kasi ayaw rin namin mamaya magka-problema. Hindi natin masabi, biglang may bagyo. Kaya dapat makabalik agad tayo. Ano lang kami guys dito? 2 days lang kami dito. Bali, Wednesday ngayon. Friday balik na rin kami sa Manila. Ang ganda itong barko na to. First time lang namin nakasakay dito. Kasi normally yung flat lang siya. Tsaka medyo pricey lang to yung yung per head niya. 500 ilan? 572 per head. Pero kasi sabi ko sa kanila, 190 lang talaga siya pag yung mga ordinary lang. Baka dati pa yun, Hindi, bago tayo umalis. Kami ni Zion na last year. Kaya sabi ko parang medyo mahal. Pero naman, free yung driver. Free driver. Lang ako. Oo, si Zion ha. Bantayan Zion. Ayan guys, umandar na yung barko. May mga 3 hours tayo dito. And si Alvin nakatulog na. Malaga rin kasi makatulog yun dahil siya yung driver namin. So after nito, drive ulit siya. Oh, you wanna look? Ganda ng pesta namin. May nakikita si Zion downtown daw. Loko-loko. Pag may mga buildings na malayo, downtown ang tawag niya doon. Look, Zion, no? Big ship. Oh, there's a boat there, oh. Fisherman. May fisherman doon, oh. Maliit na boat. Ayun, oh. Boat na maliit. Ito, ang kasama ang lola. Ayan, ang dami palang space, guys. Ayan. Kasi Alvin. Wow, boat. May water dyan. Tayo mag-aantay. Water dyan kasi sea. Pwede rin naman mag-stay sa Ocean. labas. Katulad ni Kuya. Kanina na dyan kami. China Sea. May shark dyan? May shark? Oh no. There's a shark there? Oh, there's a shark. They will eat me? Oh no, I'm afraid. The shark will eat you. Isi-save si Mami na. Okay. Okay guys, so dito na tayo sa aming Port of Abra de Ilog. Ayan. Okay, ang bilis ng ng barko. Parang wala pa atang 2 hours. Ayan. Tapos ito guys, 3 hours pa to pamula dito. So guys, ayan, biyahe na tayo. 3 to 4 hours. So 4 hours matagal na yun. Kasi dati talaga parang umaabot ng 5 to 6 hours yung biyahe dito dahil bako-bako yung daan. Pero nung naayos na, sementado na, bumilis na mga 4 hours. Yan. And then may shortcut pa nga sa Sablayan. So tingnan niyo yung mga palayan sa amin. May nakabilad pa na mais. Ganyan yan dito. Pero yun nga, minsan palay naman yung nakabilad. Depende sa season. And then kapag uulan or aambon ako, ayan, nagmamadali silang kunin yung mga nakabilad. Ayan, ito pala, ito no, maybe. Ayan, so ganito lang dito sa probinsya namin. Ayan, mas payak yung pamumuhay dito kumpara dun sa Oriental. Pero ayan, okay naman din. Ang problema lang din talaga dito na babanggit namin before, dati ay brown out. Parang tumanda na kami lahat. Actually, bata pa ako. Bata pa hanggang tinatandaan na problema talaga dito yung brownout kasi nagkakaroon ng problema sa supplier. Ewan ko kung naayos na ngayon. I think maayos na so far kasi wala akong nakikita ng reklamo. Natulfo pa yan, ha? Oo, natulfo pa. Basta yung mga past and current na namamahala dito. So marami din dito sa amin kalabaw. Diba? Isa sa mga dito sa atin yung tamaraw. Tamaraw yung pero parang ewan ko, konti na Konti na lang yan, konti na lang. Yeah. Wala na masyadong tamaraw talaga. Mga towns na dadaanan namin marami pa bago kami makarating sa town namin na San Jose. At saka yun nga pala, shoutout kay Inags. Ayan, so kababayan ko si Inags.
Pareho. Para sa San Jose mismo. Kaya Inags, pag napanood mo to, ingitin kita doon sa beach natin. Okay lang, baby. Ikaw may ingit na sa Ay, oo nga, US siya. Nasa US si Inags eh. America. Paano na lang sige. Ano pala, no? Nung umuwi kami galing Canada, parang kasabay ata natin si Inags sa Vancouver. Oh, Pero syempre ibang ano niya kasi pa US flight. siya eh. Hindi lang nagkita kasi nakita ibang ko gate tayo. Nakita So, ko yung ito, post niya kasi. Tractor. Ito medyo minsan delikado pala yan pag gabi. Nagkukos yan ng accident kasi walang ilaw. Tapos mabilis yung mga kotse. Yun yung mga tragic na talaga dito. Actually may accident din nangyari eh, di ba? Oo. Gabi. Kilala ko yun, yung Oo. accident na yun. Dito talaga alala. Tsaka pag gabi talaga, watch out kasi walang mga ilaw dito eh. Lib-lib. Tapos yung mga ganyan na sasakyan, wala namang ilaw din yan pag gabi. Kaya kami, pag bumabiyahe talaga dito, at maaari gusto namin May araw. Oo. Para kita mo lahat. Mahirap pagka gabi. Long drive pa naman. Saka pag nasiraan ka, problema. So yan, excited ka na? Oo naman, kasi syempre, ako after a year lang naman ako eh. Si Emma, halos 2.5 yan. Bago nakabalik dito sa Mindoro. So, excited na makadalaw sa Puntod. Yes. Pero bibili muna kami ng flowers. Yan para may mailagay mamaya. Or tomorrow. Mamaya na no. Pwede sa akin mamaya. Oo, para hindi sayang yung araw kasi napakabilis lang naman namin dito. So, dito naman tayo ngayon sa Sablayan. Yan o, grabe yung mga puno. Para kaming nasa Bohol. So, ito lang yung certain portion na nagsasalubong yung mga puno sa daan. Eh, dati rin ako nag-work dito. Dito ako na-assign under DSWD, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Yan yung mga 4-piece dyan. So, naging municipal link ako dati for a year. And yan, nagbabarangay-barangay talaga ako noon. Magkano sweldo mo Nag-health that time? teaching. Secret. Pero better than a nurse noon. Oo. Kaya yun ang mas magandang trabaho. Yun nga lang, outside yun. Nasa field ka lagi kasi kailangan mong makihalubilo sa mga tao. Titignan mo kung nagko-comply sila kasi nga every month may sahod yan eh. Yung mga qualified sa 4Ps. So kapag hindi, kunwari nag-a-attend sa FDS namin, yung sa teaching, kung hindi pumapasok yung mga estudyante, kung hindi nagpapa-check up, ayun, hindi sila maging qualified for next month. Ayan. So, ito yung area ko ngayon. Malawak yung Sablayan. And then later, dadaan kami sa Penal Colony, Penal Farm. Yung parang bilangguan. Kasi yun yung shortcut. Pero safe naman dumaan dun. So, ito na. Dadaan muna kami sa bridge. Yan, papunta na to ng Penal Colony Farm. Minsan may mga nag-i-stop ditong mga sasakyan kasi gusto nila mag-picture dyan. Pero very lang no, short nun. And then ito na ang malawak na Penal Colony dito sa amin. So minsan may nakakatakas na nakabilanggo tapos mag-a-alert na, uy may nakatakas, be careful. Hello? Hello? Minaya. Sana mo kasi daddy mo kami spray siya. Andito na tayo sa beach guys. Ito ang tinatawag namin na Aroma Beach. Diba? Ayan o. Meron? Wala ka tao-tao kasi tanghaling tapat. So, 1:30 kayo ng hapon. So kapag gabi ang daming tao din dito. Ang depends. At saka ang dami ng ilaw baby. Ayan o, mga solar. na ano. Diba? Tingnan natin So mamaya po na tayo dyan. Yan, may lakad lang ako. Tingnan nila Alwin yan. Sunset. Makikipag-meet lang ako sa mga barkada ko. Wow. Tapos ito yung mga food park. So dati, nandito yung mga kainan sa side na yan. Tapos pinalipat dito sa kaliwa. Meron kami dati guys, resto bar dito sa area na to. Pero dahil nga sa Minove, so yan, pinatanggal yung ano namin, resto bar.
Kasi syempre property pa rin kasi Yeah. ng government. Uy, tama raw oh. Ito yung icon. Yan iconic landmark. Landmark ng Mamaya puntahan natin. And then, ay, may mga sign na ng McDo. Pabayan yun kasi Aroma Beach hindi naman bayan to. So may McDo, may Chowking, may Jollibee, Inasal, yan. Lately lang din nagkaroon yan. Dati wala naman dito. So at least, di ba, may development. Alright, malapit na kami. So ito na guys yung Pandurukan Bridge namin. Oy, ang ganda. May mga angels pa dito. Siguro ito yung sa part ng Christmas. Parol pa eh. Oh. Iilaw pa kaya ulit to sa gabi. Kahit tapos na yung Christmas. Siguro naman. Ganda. Pakita natin. Wala tayong bayan. May bibili lang tayong ano guys. Lotion. Off lotion. Kasi may friend ako, sabi dito, may case ng dengue. So, syempre, takot naman tayo para sa dalawang batuta. Mahirap naman na dengue pa. Saglit na nga lang tayo dito. So, pupunta lang kami dito sa South Star. Isang pirasong off lang. Kasi may baygo naman kila Hindi ako Alvin. mag-party. Wala. So, hanap lang kaming parking. isang stoplight. So, ito ang first stoplight sa San Jose. Nakalain mo yan. First time namin tong makita. Yan, kakagawa lang. Kasi ito yung very busy street din. Aside dun sa Palengke, baby, no? Lagi nagta-traffic doon. So, ito, isa rin. Nice to ha. Then last year kasi, nung umuwi ako, wala Pa yan. to. Wow. Galing ha. Biruin mo, paunti-unti lang dito. Nice And ha. mag-i-improve din. Yes, ito na yung parang pinakabayan talaga. Ayan, nandito na yung Andox, Handyman. McDo. Tapos meron kaming Hapseng. Yan, McDo, drive-thru. Jollibee, nandito rin. So, pakita natin itong hilera na to. Right, ito, at least mapapakita namin ang San Jose Occidental Mindoro. And ito, McDonald's. Tapos yung mga, syempre, mga local, establishments. Lots of pizza. Harabas. Harabas na. Taga dito rin yung kilalang vlogger. Oo, yung Harabas. Team Harabas ba? Pero hindi namin, yun. Kilala talaga personally. So, yun na yung Jollibee nagpapakita na. Ito sa Alright. Dito nung branch na lang tayo kasi mas okay yung parking. So guys, ito na tayo sa aming kunting bahay. Ayan. Kakarating lang namin. So yung ito, bahay din. Sa aming compound kasi lahat to. Pero yung mismong bahay namin dito sa loob. Ayan, kunin ko lang yung maleta kung isa kasi may naiwan tayo. Ano? Di ba pwede yung dito sa'yo? Saan? Sabi niya? Kanino ba yung pula? Kanino yung pula? So yun guys, kunin ko lang yung maleta ko. Pwede naman dito, kaso nga yung kaya nga. Kaso baka may mga pako kasi. Ayan, kunin lang natin yung maleta ko guys. May naiwan pa tayo dito. Yung resort? Kingdom parang Bagyo. Ay, padala nga ako. Tubig. Kingdom. Bulalakaw lang. Kuya ko pala guys. Oh. Bulalakaw lang. Kingdom. Hindi na kami makapunta doon. Ganda. Parang Bagyo. Yung mga bato na Stone Kingdom. Wala isang araw lang kami. Ba't bukas na kaya? Hindi, susunod. Ba't punta mo ngayong hapon? Yan. Haba guys, so 3 hours yung biyahe namin pamula dun sa Abra kanina. Yung pagbaba ng barko. So lalunch muna kami. Yan, ito lote rin to ng pamilya namin. Nakapark na yun. Pero yung nakapark na yan umuupa rin dito sa bahay namin. Kain mo tayo. So yun guys, dito na tayo sa bahay. Ayan, nakapagpahinga na rin kami. Hindi na kami nakapag-vlog kanina pagdating kasi medyo pagod na rin ako. Kasi halos 9 hours yung drive natin Yes, wait lang.
Oo. So, yun. Pasensya na, medyo magulo yung bahay kasi walang tao dito guys sa bahay namin. Kasi pamula nung nawala si Mama last year. So, ito nga, meron na siyang picture dito. Kasi birthday ni Mama kahapon. Yun, pamula nung nawala si Mama, wala na nagtao dito. Yung brother ko kasi nasa taas. So, yun lang guys. I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin. And hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!